Amen. Isang biniyaang 2026 po sa ating lahat. Welcome po sa ating church. Ano nga pangalan ng church natin? Jesus, Our Abundant Life Church. Dito po sa ating church, wala po tayong ipinapangaral, kundi ang mabuting balita ni Kristo. Ano po yung mabuting balita ni Kristo? Ito po yung ebanghelyo ng biyaya. Ano po yung ebanghelyo ng biyaya? This is the message of the finished work of Jesus on the cross and His resurrection. Sabihin mo nga sa katabi mo, finished work na. Praise God. Tapos na po. Ano ho? So, para po sa mga makakapanood ng video message na ito, ng upload ng video message na ito sa YouTube, maging po sa Facebook, makikiusap po kami, paki-like, paki-share po, para mas marami po ang mapalakas, mapatatag, at higit sa lahat, syempre, maligtas. Amen? So, buksan po natin mga kapatid ang ating bagong taon, 2026 na ito, sa pamamagitan po ng isang bagong series, bagong serye. This time, tungkol po sa evangelism. Sabihin mo natin, evangelism. Ano po ba yung evangelism? Ang evangelism po mga kapatid ay pagbabahagi natin ng mabuting balita. Yung binanggit ko po kanina, yung message ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus at muling pagkabuhay. Kasi pag binahagi po natin yun, maliligtas po ang hindi paligtas at lalakas naman ang mga ligtas na. Ano po? So magkakaroon po tayo ng series ngayon. In fact, yan po ang title natin, pero ang pamagat po ng series natin ay Go and Tell. Yan. Reaching the lost within one's own sphere of influence. Basahin nga po natin ulit mga kapatid yung pangalan ng series natin. Yan. Ano po? Yan po ay tatalakayin natin siguro mga 8 to 9 to 10 weeks. Tatalakayin po natin yung series na yan. Go and Tell. Sabihin mo nga sa katabi mo, Go and Tell. O doon naman sa kabila, Go and Tell. Amen. Ito po kasi ay galing doon sa, nung nabuhay na po si Jesus Christ, ano po? Tapos sabi po nung mga babae, ano yung katawan ni Jesus Christ? Wala na yung katawan ni Jesus Christ. Sinalubong po sila ng anghel. Tapos sabi ng anghel sa kanila, wala na ang katawan ng Panginoon nyo rito. Siya ay nabuhay na muli. And so, go and tell. So, sila po ay pinapasok muna doon sa libingan. Nakita nila, come and see, sabi po ng anghel, come and see. Tapos, nung nakita nilang wala na si Jesus Christ, sabi na ng anghel, go and tell. So, ang makaka-go and tell ay yung mga naniniwala na wala na si Jesus Christ, na nabuhay na siya mula sa mga patay. Ano po? So, yan po ang pangalan ng series natin, Reaching the Lost Within One's Own Sphere of Influence. You see, ang mabuting balita po, mga kapatid, ay para po sa lahat ng tao. At wala pong makakapigil sa atin para ibahagi po ang mabuting balita sa lahat. Kanino man, saan man, kailan man. Basta't nilid po tayo ng Panginoon. Pero pansinin po natin yung title ng ating series, Reaching the Lost Within One's, pakibalik lamang po yan. Reaching the Lost Within One's Own Sphere of Influence. Pansinin po natin yan mga kapatid. Ang nais muna nating abutin ay yaon pong mga nakapaligid sa atin na saklaw ng ating influence. May mga tao po ba mga kapatid na nakapaligid sa iyo? Kilala mo na ba sila? Yes, pero ligtas na ba sila? Yung iba, hindi pa. No? Sino po nitong estudyante? Ayan. Lahat ba ng estudyanteng kaklase mo, kapatid, ay ligtas na? Hindi pa. No? So therefore, yung mga kaklase mo, sila yung nasa sphere of influence. Kung ikaw ay call center agent at nandun ka sa cubicle, yung mga nakapaligid bang nandoon sa cubicle, no, mga naka-cubicle din, ligtas na ba silang lahat? Sagot po mga kapatid, hindi pa. Therefore, sila yung nandoon sa sphere of influence mo. Amen? Sa mga kapitbahay po natin, ligtas na ho ba silang lahat? Sige po, sagot po mga kapatid. Hindi pa po. Therefore, sila po yung lost within your own sphere of influence. Kilala po natin ang mga taong ito. Hindi po sila stranger sa atin. Hindi po sila estranghero. Hindi po sila kakaiba sa atin.
Bigyan ko po kayo mga kapatid ng statistics. Alam po ba natin mga kapatid, na sa 100 taong naboborn again, sa 100 taong naliligtas, ayon po sa latest research noong 2025, consistent po na nagpapakita na sa 100 taong naligtas, 75% to 90% sa 100 ay nakakilala sa Panginoon dahil sa kanilang kaibigan. Ano 75% ng 100? Siyempre 75. Sa 100 tao mga kapatid na naligtas, na born again, kumilala sa Panginoon, 75 doon sa 100, up to 90 doon sa 100, ay na born again, nakakilala, dahil sila po ay inintroduce kay Kristo ng isang kaibigan. Sino po yung kaibigan na yon? Ayun, nandoon siya mga kapatid sa sphere of influence. Sabi po doon, napaka-epektibo ng personal invitations mula sa mga Kristiyanong kaibigan. Tanong, ikaw ba ay Kristiyano? Yes. Ikaw ba ay isang kaibigan? Sabihin mo sa katabi mo, napaka-effective ng pag-aanyaya mo. Sige pa mga kapatid, parang inaantok pa ho yata kayo. Sabihin mo sa katabi mo, napaka-effective ng iyong pag-anyaya. Amen? Sabi po doon, napaka-epektibo ng personal invitations mula sa mga Kristiyanong unchurched. No? And sabi po doon sa mga Kristiyanong kaibigan, kung kaya't 80 to 82% ng mga unchurched, yung mga walang church, 80 to 82% na po, 80 over 100, 82 over 100 na tao, sa mga hindi nagsi-church, ay nagsabing dadalo sila kung aanyayahan lang sila ng kaibigan nilang Kristiyano. Naisip na po ba natin yan mga kapatid? 80 hanggang 82 tao sa loob sa 100 ang nagsabing, kami naman iaatin. Kaya lang yung kaibigan naming Kristiyano, hindi kami inaanyayahan. Kaya ang sabi po doon mga kapatid, tingnan niyo po, ang nakakalungkot mga kapatid, 5% lang ang nakakatanggap ng paanyaya. So imagine na po natin mga kapatid, yung mga kakilala natin, yung mga kaibigan po natin, ilan dito sa mga kakilala natin ito ang naanyayahan na natin, sumampalataya kay Kristo? Ilan na po sa mga kaibigan natin ito ang naanyayahan na po natin na dumalo sa pananambahan? Yung iba nga, mga kaibigan pa natin, nung tayo po ay mga di pa mananampalataya, kayang-kaya natin silang anyayahan sa kung saan-saan. Pero nung na-born again na po tayo, hindi na po natin sila inaanyayahan para kilalanin si Kristo. Tumigil na po sa pag-anyaya. In fact, 5% lang po sa mga unbelievers ang nakakatanggap ng paanyaya. So isipin po natin, yung ating mga nakapaligid sa atin, sa ating sphere of influence, isipin po natin, ilan doon sa aking mga kamag-anak na nakapaligid sa akin, sa bahay namin? Ilan sa mga kaibigan ko sa opisina, ilan sa mga kaibigan ko, ilan sa mga kaklase ko, ilan sa mga bestie ko, ang naanyayahan ko ng kilalanin si Kristo. Ang sampalatayanan si Kristo. Kaya malinaw po rito mga kapatid, na number 1, tama at angkop ang ating series na pag-aaralan ngayon. Tama at angkop na pag-aaralan natin, go and tell. Let us reach out to those who are in our own sphere of influence. Tama po yan. Pangalawa, tama rin, no, na ang observation natin may kulang sa atin. Sino po ang aamin? Ako, nauna na po ako. Aamin na, sabihin po natin, may kulang nga sa akin. Amen? So sa mga iba po, wala po sigurong kulang sa inyo. Ulitin ko po, bibigyan ko ulit ng pangalawang pagkakataon. No? Magtataas ba kayo ng kamay, sabihin yung may kulang sa akin. May kulang po sa atin eh. Hindi po tayo nakakapag-anyaya. Ano po? Kaya dahil may kulang sa atin, may dapat tayong baguhin. Amen? So, actually, ano na po ngayon? January, ano na po ngayon mga kapatid? 4. Ito pa rin ba, January 4? First day pa rin ba ito ng iyong pagdidieta? Kasi noong January 1, sabi ko, January 31, bukas, first day ng aking
pagdidieta. Nung January 1 nakalipas na, may mga tira-tira pa, ay bukas, January 2, ang first day ng aking pagdidieta. Eh, hindi pa rin natapos. Bukas, January 3, ang first day. Tanong, January 4 na po, first day ka pa rin ba ng pagdidieta? O sinasabi mo na, hindi, magbabago ko. No, aayusin ko na. Okay? So may kulang po sa atin pagdating po sa pagbabahagi ng mabuting balita ni Kristo. Kaya po, pag-aralan natin. No? May papakita po ako sa inyo mga kapatid, tinatawag po ito na response pyramid. Ito po yun. Yan. Nakikita niyo po mga kapatid. Ano pong hugis yan? Triangle. Ano po? Triangle. Nahati po sa ilan ang triangle? Sa main nahati. Dalawa. Ano po? Yung isa, tinatawag po na type A, unbelievers. Ipapaliwanag ko po yan. Yung pangalawa, yun po yung type B, unbelievers. Ano po itong dalawang ito? Ang mundo po, ng mga hindi mananampalataya, ng mga hindi paligtas, ay nahati lang sa dalawa. Yung isa, type A, unbeliever. Yung pangalawa, type B, unbeliever. Now, doon po sa type B, yan po yung 3, 4, and 5. Yan po yung type B. Pag sinabi ko nating type B, sabi mo sa katabi mo, sarado, kandado. Yan ang mga type B. So may mga hindi po ligtas na mahirap bahaginan ng salita ng Diyos dahil sila po ay sarado talaga, kandado talaga. Nilunok pa yung kandado. Ano po? So ito po yung mga, pansinin nyo, sila po ay nasa 3, 4, and 5. Yung 5 po, yan po pinakamarami. Kaya nandun siya sa pinakamalapad. Ano po yung number 5 mga kapatid? Ito po yung wala talagang alam tungkol sa gospel. Ito po yung mga Muslim, yung mga Buddhist, wala po silang pakialam kung ano ka. So sila magsasabi, hindi, ligtas din kami. Pero hindi po nila alam, ang tunay na daan ng kaligtasan ay si Kristo lang. So therefore, pag nag-share ka sa kanila, lalagapakan ka kagad ng kung anong paniniwala nila. O kaya ikaw ay databugan kagad, o kaya ikaw ay talagang hindi papansinin. Pag nagbigay ka ng tract sa bayan at nakatagpo ka ng type B, number 5 unbeliever, pag tinanggap niya yung tracts, ano mangyayari sa tracts? Tatapon na. Type B, unbeliever. Tanong, may kilala ka bang type B, unbeliever, na number 5? Meron po ba tayong kilalang ganun mga kapatid? Yung sarado, kandado, nilunok pa, ayaw talaga. No? So yun yung nasa type B. Number 4, ito po yung aware sila sapagkat nakikita nila sa TV marahil, napapanood nila, no, naririnig po nila, nakikita nila sa Facebook, aware sila, pero meron silang dalawang problema. Ano po yun mga kapatid? They do not know a Christian. Wala silang kilalang Kristiyano na pwedeng magbahagi sa kanila. They do not and does or doesn't know a Christian. Po. So maraming distortions tungkol po sa Kristyanismo ang nasa isip ng isang di mananampalataya. Posibleng bunga po ito ng nakaraan niyang karanasan o negative feelings. Kaya hanggang ngayon, sarado pa rin siya. Number 3, umaangat po tayo. Ayun po yung type B unbelievers. Doon po sa number 3. Ito po mga kapatid, yung target groups, no? O share groups na tinatawag. Sa magitan po ng nagpapatuloy na contact sa mga Kristiyano, makakalata po ng unbeliever na baliktad yung values niya doon sa mga kakilala niyang Kristiyano. Pag nakausap niya sila. No? So, halimbawa, ako naniniwala ako na okay lang magsama, no? Kahit na hindi kasal. Unbeliever, halimbawa. No? Tapos nakakilala siya, nagkaroon siya ng isang kaibigan na mananampalataya, born again, nagbabasa ng salita ng Diyos, tapos makikita niya ngayon, iba yung value. Kasi yung mananampalatayang yun, inimbita siya ngayon sa kanyang kasal. Yung kakilalang di mananampalataya na hindi naniniwala sa kasal at nagsasabing, ay hindi, papel lang naman yan. Dahil inimbitahan siya,
siya ay napaupo ngayon doon sa mensahe, tapos narinig niya, ang ganda pala ng mensahe ng kasal. So ano nangyari? Mula po doon mga kapatid sa pagiging type B, number 3, medyo nabuksan na po ang kanyang puso. Umangat na po siya, naging number 2 na siya. Kaya po, yung 1 and 2, yun po yung type A, unbelievers, ito po yung mga bukas na. Sabihin natin, bukas. Bukas saan? Sa mensahe. Bukas po sila mga kapatid. So, ito pong mga number 2, pwede na po yung i-Bible study. Yan yung pwede na pong anyayahan sa mga cells. Pwede po silang anyayahan sa mga, halimbawa may birthday yan po sa atin. Tapos sasabihin mo, uy Mare, may birthday yan sa birthday ng pare mo. Kaya lang, bago tayo magkainan, may konti munang sasabihin ng si Pastor James. So, 1 hour lang naman. Ano? So, sasabihin, okay lang naman yun, sige. Papayag ngayon siya. Bakit? Kasi bukas na siya ngayon kay Kumare. Maaring hindi pa siya bukas doon sa message, pero bukas na siya sa messenger. Tanong, yung po bang makakakilala ninyo mga kapatid na malapit po sa inyo, bukas sa inyo? Ibig sabihin, nakakakwentuhan ninyo ng kung ano-anong mga topics. Bukas po sila sa inyo mga kapatid? Yes. Maaring hindi pa sila bukas sa message, pero bukas na sila sa messenger, ikaw yun. At malaking bahagi po yun mga kapatid ng pag-share ng gospel. Kasi pag-share po ng gospel, hindi naman biglaan yan. Hindi naman all of a sudden, tatayo po tayo doon sa bayan, tapos mag-share po tayo ng gospel, which is pwede rin naman. Kapag sinabi po sa atin ng Panginoon, pwede ka rin umakyat ng bus. Magbahagi ng mabuting balita. Pwede ka rin umakyat ng jeep. Magpamudmud ka ng trucks. Pero hindi po natin alam kung sino po yung nakakatanggap ng mabuting balitang doon. Whereas, ang laki po ng advantage, mga kapatid, kung ang pupuntahan po natin ay yung ating mga kakilala na. Pupuntahan natin yung mga taong nakapaligid na sa atin. Kaya po, kapag sila po mga kapatid ay na Bible study, kapag sila po mga kapatid nakarinig na ng mabuting balita, ayun na, pupunta na po sila sa number 1. Sila po ay magkukumit na. Magkukumit ng kanilang buhay sa Panginoon. So bilang unang mensahe po ng ating series na Go and Tell, pag-usapan po natin ngayon, itong title ng message natin, Rediscovering the Heart of Evangelism. Kailangan madiscover po muna natin yung ano ba talaga yung ibig sabihin ng evangelism. Ano ba ang puso ng pag-iibanghelismo? Ano ba ang pinakapusod ng pagbabahagi ng mabuting balita ni Kristo? May babasahin po akong 2 teksto. Yung isa po ay sa 2 Corinthians chapter 5, 14 to 21. Sabi po doon, For Christ's love compels us, because we are convinced that one died for all, and therefore all died. And He died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised again. Verse 16. So from now on, we regard no one from a worldly point of view. Though we once regarded Christ in this way, we do so no longer. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Verse 18. All this is from God, who reconciled us to Himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sins against them. And He has committed to us the message of reconciliation. Verse 20, We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making His appeal through us. We implore you, on Christ's behalf, be reconciled to God. Last verse. God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Ang pangalawa po nating verse ay makikita po natin sa Matthew chapter 28, 18 to 20. Ang sabi po doon, Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations,
baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always, to the very end of the age. So, mga kapatid, sa mensahe natin ito, makikita natin ang motivation pala. Sabihin nga natin motivation. Ang motivation pala, o yung pag-anyaya ng Diyos sa atin na magbahagi ng mabuting balita ng biyaya sa mga kakilala natin, sa ating mga kasama sa sphere of influence, no, na hindi pa ligtas, ay isang tungkulin na hindi naman pala mabigat. Hindi po ito mabigat. Hindi po ito, mga kapatid, parang pasan-pasan po natin na obligasyon na magbahagi po tayo ng mabuting balita sa kanila. Ang pagbabahagi po ay overflow sa atin ng pagmamahal ni Kristo para sa isang sanlibutang hindi ligtas. Sa isang sanlibutang tiyak na mapapahamak. Kaya nga, mga kapatid, ini-encourage po tayo, habang may panahon pa, kailangan po nating magmadali na kumilos ng may pag-ibig at kahabagan. This is the heart, mga kapatid, of evangelism. Alam po ba natin na ang mundo kasing ito ay may krisis? Hindi pa po yan. Alam po ba natin, mga kapatid, sa mundo ito may krisis ng pagiging kampante? May krisis po ng pagiging kawalan ng pakialam. Saan po natin nakikita minsan ito? Kita-kita po natin ito minsan, mga kapatid, sa procrastination ng mga ilang estudyante. May exam bukas, tapos sabihin nila, magaling naman ako mag-aral eh. So, I thrive under pressure. So, mamayang gabi na lang ako mag-aaral kahit na bukas ang exam. Kahit na sinabi sa kanila na last week pa, next week, sabing ganon, you prepare for an examination, pero pinapalipas po nila yung ilang araw, tapos mag-aaral sila gabi before the exam tomorrow. Procrastination, mga kapatid yun. Nakakapasa. No? But they settle for a lower potential. Kaya po, nangyayari, kasi nga, kampante po sila. May krisis po ang mundong ito, mga kapatid, sa pagiging kawalan ng pakialam. Yung pagbaliwala po sa kalusugan ng mga taong nagsasabing, they will start exercising, or quit smoking, or quit drinking. Next week, pagdating ng next week, next month, pagdating ng next month, sa susunod na quarter na lang, they ignore yung long-term health risks. Kasi nga, comfortable po sila doon sa kanilang current habits. Kasi sabi, dati nagpupuyat siya. Pagdating 2026, hindi na talaga ako magpupuyat. Pero dahil comfortable siya doon sa pagpupuyat, hindi niya maayos-ayos yung kanyang time. Meron po, mga kapatid, krisis na pagiging kampante sa mundong ito. Kaya nga may mga relationships bilang mag-asawa, stagnant. No? Okay sila nung bagong kasal sila. First 5 years, first 7 years. Pero pagkatapos na po, very common na sa kanila yung mga mukha nila. Ang nangyayari, nagiging stagnant. Nandiyan lang naman siya. Paggising ko naman, alam ko naman na nandyan yung asawa ko eh. Po? Kaya, hindi na po nabibigyan ngayon ng time. At yung relationship na naging stagnant. At hindi lang po yun sa mga mag-asawa. Sa mga magkakaibigan. Meron ka ng mga kaibigan na hindi na lumalim yung relationship ninyo kasi nga hindi mo sila nabibigyan ng time, quality time. You take them for granted. O kaya yung pag-shortcut ng isang experienced worker, nag-i-skip po siya ng important safety steps. Kung siya ay nasa construction, hindi na ako magsusuot ng hard hat. Ay, hindi na ako magsusuot ng boots. No, okay lang. Tapos biglang nakatapak ng pako. Ay, hindi na ako magsusuot ng PPE. Dati, naka-PPE kami sa clinic. Pero ngayon wala na naman COVID eh. So therefore, okay na. So therefore, nagkakaroon po ng pagiging kampante. Okay? O kaya yung pag-resist sa feedback. Nasa office ka, empleyado ka, kapatid, nagre-resist ka ng feedback kasi naniniwala ka na yung current methods mo ay good enough at lagi namang gumagana. Kaya, kampante ka na lang. Lagi namang yan nangyayari. You see, kung nangyayari po yun sa mundo, mga kapatid, ganun din po sa spiritual life. Meron din, mga kapatid, na krisis ng pagiging kampante. Marami pong Christians ang tingin po sa evangelism o sa pagbabahagi ng mabuting balita ni Kristo, duty. O kaya ay obligation. Kaya pag hindi po nila nagawa, nagigilty po sila.
At pag nag-guilty sila, no, isasantabi na lang talaga. Sasabihin nila, hindi ko nagagawin. Kaya yung mabuting bagay ng pagbabahagi ng mabuting balita, hindi na po nila nagagawa. Ang problem mga kapatid is that we often lose sight dun sa heart of evangelism. We often lose sight dun sa core, mga kapatid, ng evangelism, yung pagbabahagi ng mabuting balita, yung motivation natin. Kaya ngayon, yung pag-share po natin, nare-reduce sa isang trabaho, nagiging trabaho po siya. So, halimbawa, may mga church, mga kapatid na sabihin, sige, ngayon mag-win kayo ng soul. Dapat for the first month, kinakailangan, meron ka nang naakay sa Panginoon. So, meron po ngayong pressure na mag-akay ka talaga sa Panginoon. Kaya ang nagiging tingin ngayon dun sa pag-aakay ay trabaho. Hindi dahil mahal mo si Kristo. Hindi dahil mahal mo yung kaluluwang iyon na hindi pa ligtas. Gaya mo dati. Kaya po, dapat itinatama po natin yung ating puso. Sa binasa po natin kanina ng 2 Corinthians chapter 5. Balikan po natin yung verse 14 and 15. Pansinin po ninyo. 2 Corinthians chapter 5, 14 and 15. May iba yatang ano yun. May iba kaya. For Christ's love compels us, because we are convinced that one died for all, and therefore all died. Sabi sa verse 15, and He died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised again. Tingnan niyo po mga kapatid, kitang-kita po natin na ang nag-uudyok at humihimok po sa atin na mag-share ng gospel ay ang ano? Sa verse 14. Love ni Christ. Hindi yung galing mo. Hindi yung husay mong magpaliwanag. Ang nag-uudyok po sa atin mga kapatid must be the love of Christ. Ito dapat ang humihimok sa atin na magbahagi ng mabuting balita sa mga hindi pa ligtas. May pagkakaiba po kasi mga kapatid yung word na should and must. Ano po ang pagkakaiba mga kapatid ng should and must? Ang should po suggests what? Advice, recommendation, probability. Ang should indicates something desirable or expected, pero hindi naman strictly mandatory. Halimbawa, sa pamilya ninyo, inuubo-ubo ka. Tapos sabi ka agad ng tatay mo at nanay mo, alam mo anak, medyo lumalalim na yung ubo mo ha. Dati parang ano lang, parang ganun lang. Pero ngayon parang hinahalukay na. You should see a doctor. Okay? You should see a doctor. Medyo mga kapatid, nire-recommend, ina-advise, pero pwede mo bang sabihin, hindi, okay pa po ako. Pwede ka bang huwag pumunta sa doktor? Yes, should lang kasi. Pero iba yung must. Bakit? Yung must kasi signifies what? Strong, unavoidable obligation. Pag sinabi nating must mga kapatid, necessity po yan or certainty. Ang example po natin dyan, you must stop at a red light. Tanong mga kapatid, sa red light ba mga kapatid, dapat talaga tumigil ka na? Huminto ka talaga? No? O ipaglalaban mo, hindi. Rolling stop ba yan? Rolling stop? Hindi mga kapatid. You must stop at a red light. Gaya na sinabi rin ni Jesus sa John chapter 3 verse 3. You must be born again. Pag hindi ka huminto sa red light, kapatid, there is really a big danger that you will get killed. Na pwede kang mamatay. Dahil baka yung sa kabilang sa opposite na direction ay mayroong tumatawid na kasi naka-green na sila. Therefore, you must stop at a red light. Sa pagiging born again din, sabi ni Jesus, hindi niya sinabi, you should be born again. Hindi recommendation. Sabi ni Jesus sa John 3:3 and verse 5, you must be born again. Ibig sabihin, pag hindi ka na born again, pag hindi ka isinilang na muli, ikaw ay mapapahamak sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. You must be born again. Sabi mo nga sa katabi mo, you must be born again. Hindi naman po kasi uso lang yung born again. Alam niyo, noong 1980s, nung bata-bata pa kami mga Kristiyano, sabi ng mga matatanda, ng mga nasa reliyon, wala, pauso lang yan. Dumadami yung mga nagsasabing born again sila. Pero pag binasa mo yung Biblia, ang nagsabi pala mga kapatid that you must be born again ay hindi po tao.
Ang nagsabi, si Jesus. Si Jesus. Siya ang nagsabing, you must be born again. Sino pa si Jesus? Siya ang tagapagligtas. So siyang nakakaalam paano ka ililigtas. Paano ka maliligtas? You must be born again. If you are not born again, you will die in your sins. Kung hindi ka maliligtas ni Kristo. Kaya iba po yung should, iba po yung must. Alam po ba natin mga kapatid, ng evangelism, which is sharing the message of Jesus' finished work, hindi po ito should. Ito po ay must. Kaya lang may kasama po yon, yung must that is born out of God's love. Kaya dapat doon po tayo pumunta sa damdaming iyon mga kapatid that we have lost. O kaya kung hindi natin nararamdaman, gumigising po tayo sa umaga, papasok, gagawin yung mga dapat nating gawin, nakapaligid sa atin yung mga kakilala nating di mananampalataya. Sa bahay ninyo, yung nanay mo, hindi pa pala born again. Sa bahay ninyo, yung tatay mo, hindi pa pala nakakakilala sa Panginoon. O kaya kung tatay ka, yung pamilya mo, hindi pa nakakakilala sa Panginoon. These are the people in your own sphere of influence. Hindi pa sila ligtas. So, they must be saved. Mangyayari lamang yun mga kapatid kapag yung puso natin, nararamdaman na natin yung love ng Diyos na talaga namang nasa atin na naman. Kasi sabi ng Romans chapter 5 verse 5, for the love of God has been shed abroad in your hearts by the Holy Spirit. Inilagay na po ng Diyos ang love niya sa ating mga puso. Love para kanino? Para sa Kanya at para sa mga taong hindi pa ligtas. Kaya nga mga kapatid, doon po tayo pumunta. Lord, pakita mo po sa amin yung puso ng evangelism. Yung puso mo, Panginoon. In fact, let us pray. Lord, maraming salamat po na habang nakikinig po kami, ikaw po ang humihipo sa amin, habang ipinapaliwanag po ito, Holy Spirit, ikaw po Panginoon ang mamagitan, ikaw po ang dakilang tagapagturo, ikaw po Panginoon ang magpaliwanag, dalangin po namin Panginoon na patuloy mong buksan ang aming mga puso, maunawaan po namin ang pagbabahagi ng mabuting balita. Dahil kami ay mga biniyayaan mo na. In Jesus' name, Amen. Amen. Basahin niyo po ito mga kapatid. Ang mga tunay na biniyayaan ay mapagbiyaya. Taas nga kamay ng mga biniyayaan na. O tayo pong lahat, biniyayaan na po tayo. Niligtas na tayo ni Lord. Tayo'y inibig na niya. Patuloy na iniibig. No? Binago na niya po tayo. Biniyayaan na po tayo. Therefore, tayo po ay mga mapagbiyaya na. Sharing the good news about Jesus, therefore, should flow from a deep gratitude dahil sa biyaya ng Diyos na tinanggap natin. At hindi po para makatanggap pa po tayo ng love ni God. Yun po yung maling puso. Yung bang, tara mag-evangelize tayo para lalo tayong mahalin ng Diyos. Hindi po mga kapatid. Love ka na ni God. Wala nang question sa love ni God sa iyo. Alam niyo mga kapatid, nung mga 1990s, binigyan po kami ng opportunity na makapagbahagi ng mabuting balita sa mga eskwela. Yun po yung mga time na mga pastor ay naka-long sleeve pa at nakatay. Sa mga churches, pag umatin ka, naka-long sleeve si pastor, nakatay si pastor. Kaya naman noong pinapasok po kami sa Western Philippine Colleges, di lahat ng mga pastor naka-long sleeve, tapos nakatay. Tapos binigyan po kami ng mga klase. Binigyan po kami ng mga pagkakataon para makapag-share ng gospel. Tapos naputol po for a time. Tapos there was a time na kinaiinggitan ko yung mga teachers. Yung mga teachers na nagtuturo talaga sa secular. Bakit? Kasi ako po, para makapagbahagi ng mabuting balita ni Kristo sa mga estudyante, kinakailangan talaga magpaalam pa, kinakailangan pa na talagang magkaroon ng kasulatan, magkaroon ng pag-uusap para mapayagan kami. Kasi outsider po kami. Pero kung teacher ka, kung ikaw ay maestra, kung ikaw ay maestro, nandun na, pagpasok mo pa lang sa room, pag sinabi mo sa klase, let us pray first bago ako mag-discuss ng calculus. Let us pray first. May sabi ba yung estudyante? Wala. No, tapos mag-pray ka na. Tapos may testimony ka na kagad. Teacher ka. Araw-araw na nagkikita kayo,
No? Meron kang opportunity na ibahagi yung mabuting balita. Kasi bakit? Kasi yung mga estudyante, those students are in your own sphere of influence. Kaya kung ikaw ay boss ng isang kumpanya, no, meron kang kumpanya, tapos yung mga nagtatrabaho doon sa iyong kumpanya, di po ba't sila yung mga taong na doon sa sphere of influence mo? May aangal ba sila pag sinabi nilang, okay, 1 hour tayo po muna ay mag-Bible study. Aangal po ba yung mga trabahador? Hindi, tuwan-tuwa nga yun eh. Bakit sila tuwan-tuwa? Eh paano hindi sila nagtatrabaho? 1 hour sila, napahinga. Okay, pwede mo sabihin, okay, before lunch or after lunch, nag-lunch sila 12 to 1, so 1 to 2. Ako ang magpapalugi. In fact, mga kapatid, yung po ginagawa ng Motorlandia. Yung nagtitinda ng motor. Kristiyano po kasi yung mga Nua family. Kaya anong ginawa po ng Motorlandia sa lahat po ng mga nagtitinda ng motor? Every Thursday, mga kapatid, meron po silang Bible study. At dito po, yung Motorlandia rito, tayo po ang nagba-Bible study sa kanila. Sa Lipo Motorlandia, meron ding pastor na nagba-Bible study doon. Sa San Pablo Motorlandia, meron ding pastor. Sa Lemerick, meron ding nagba-Bible study doon. Sino po lugi for 1 hour? Yung may-ari. Pero hindi lugi in a sense na bakit? Kasi nga, iniisip niya, makakakilala sa Panginoon ang aking mga manggagawa. Mga kapatid, pag nakakilala sa Panginoon ang isang manggagawa, siya po ay binago ang puso. Sa tingin mo, magiging mas magaling na manggagawa yan? Yes. Mas magiging magaling na trabahador yan. Bakit? Paano yung nakatira na sa kanya si Jesus? Amen, mga kapatid? Pag yung mga estudyante po ba, mga kapatid, nakakilala sa Panginoon, na-born again po sila, mas magiging mahusay na estudyante po ba sila? Yes. Magkakating pa ba yan kung nakakilala na yan sa Panginoon? Hindi na. Magpupuntos ba yan mga ghost projects? Sabihin sa mga nanay, Nay, meron ho kaming project. Magsisinungaling pa ba yan? Hindi na. Bakit? Sapagkat binago na siya ng Panginoon. Pero bakit sila binago? Kasi meron po tayo, nandun tayo sa gitna, napapaligiran po tayo ng mga taong kilala natin in our own sphere of influence. At bakit natin yung ginagawa? Kasi naiintindihan po natin meron tayong puso ni Kristo. Si Jesus po, tinan nyo, kinilos po siya ng kanyang compassion for the multitudes who were lost. Sabi po sa Matthew chapter 9 verse 36, when si Jesus, saw the throngs, the group of people, he was moved with judgment and condemnation. Yun po ba nakalagay? Yun po ba nakalagay, mga kapatid? Hindi ho eh. Jesus, sabi doon, was moved with what? Pity, awa, and sympathy, yung pakikiisa. Para kanino? For them, yung throngs. Why? Because they were bewildered. Ano ibig sabihin ng bewildered? Harassed, distressed, dejected, helpless. Bakit naman? Because they were like sheep without a shepherd. No? So pansinin po natin, mga kapatid, imagine po natin ngayon yung mga kakilala natin sa ating sphere of influence. Kung estudyante ka, yung mga barkada mo. Kung kayo nagtatrabaho sa opisina, yung mga kasama mo, tara, lunch na tayo. Saan tayo magla-lunch ngayon? Yun, yung mga kasama mong yun. Kung ikaw ay tatay, no? Yung mga kakwentuhan mo palagi. Sino-sino itong mga ito? Okay? Kung ikaw ay runner, mananakbo, nasan si Runner? Yun, si Jamin, umiinom ng tubig. Jamin, di ka pa tumatakbo, umiinom ka na ng tubig. Si Runner, meron siyang runners na kasama. Nandun sa sphere of influence, ano po, imagine po natin sila ngayon, mga kapatid. Gaya po noon. Yung mga taong ito, mga kapatid, ay naguguluhan. Sila po ay nalilito, sila po ay naliligalig, sila po ay namimighati, nalulumo, nalulungkot, namamanglaw, nalulumbay. Wala po silang kaya sa buhay, kaawa-awa po sila. At dahil ganun po yung kanilang kalagayan, kaya naman kung kani-kanino po at kung saan-saan po sila kumakapit. Kung kani-kanino po sila nagpapasakop. Kasi nga, kung may need ka, meron ka pangailangan, abay, di ko sino na lang ang mag-impluensya sa'yo, doon ka na lang. Dahil ikaw ay may need. Kung saan ka yayain, di doon na lang.
Hindi na ikaw ang nagpapatakbo ng buhay mo. The good news is, mga kapatid, meron tayong shepherd. Yun sabi doon, nalulungkot si Jesus because they were like sheep without a shepherd. Tanong, kilala mo ba yung shepherd? Kilala mo ba natin yung shepherd? Yes, and his name is Jesus. Si Jesus po yung shepherd natin. Therefore, pwede ba natin ipakilala sa kanila yung kilala nating shepherd? Yes. Ano po? Bakit? Kasi nga, hindi lang natin kilala yung shepherd, sumasa atin na rin po yung puso ng shepherd. Anong talata natin dyan? 1 Corinthians chapter 2 verse 16, sabi doon, but we have the mind of Christ. Sino yung shepherd? Si Christ. Ano raw meron tayo? The mind of Christ. So ibig sabihin yung pag-iisip ni Kristo, pag tinignan po niya yung mga lost at sinabi niya, naku, kawawa naman sila. They are helpless. Wala silang magawa because they are directionless dahil they are without a shepherd. Yung mind ni Christ. Pero maganda rin mga kapatid, hindi lang yung mind ni Christ. Sabi doon, and we also hold the thoughts, feelings, and purposes of His heart. Hawakan nga po natin yung puso natin, sabihin natin, Panginoon, nasa akin na po ang puso mo. Amen. Nasa atin na yun. Yung puso ni Kristo, yung damdamin ni Kristo sa mga hindi pa ligtas. Sa mga mahal natin sa buhay na hindi pa ligtas. In fact, yung damdamin ni Kristo yun ay damdamin niya nung hindi ka pa ligtas. Yun ang pakiramdam niya nung ikaw ay hindi pa ligtas, nung hinahabol ka niya. Kasi sabi po ng Bible, Luke chapter 19 verse 10, the Son of Man came, mga kapatid, to seek and to save the lost. Kaya nung hindi ka paligtas, hinanap ka ni Kristo. Amen? Kaya mali yung sabihin, may magpapatuto, sabihin, alam nyo, nasumpungan ko ang Diyos. Sino po ba nasusumpungan? Yung nawawala. Kaya pag sinabi mong nasumpungan ko ang Diyos, ibig sabihin ba ang Diyos ba nawawala? Hindi nawawala ang Diyos. Ikaw ang nasumpungan ng Diyos. Saan ka nakita ng Diyos? Doon sa tupada. Saka nakita ng Diyos ay doon sa may sa palagtas. Saka nakita ng Diyos abay doon sa tongitan. Saka nakita ng Diyos abay doon sa kung saan. Nasumpungan ka ng Diyos. The Son of Man came to seek and to save the lost. Yung pong pakiramdam ni Jesus, maramdaman po natin yung puso ni Kristo kung nagkaroon po tayo ng tamang kaunawaan na ang sanlibutan po ay hindi ligtas. At ang sanlibutan po ay mapapahawak, hiwalay po sila sa Diyos. Gaya mo rin at gaya ko. So naalala po natin yung Genesis chapter 1 verse 28. Sa Genesis chapter 1 verse 28, sabi ni God, and He blessed them. Sino bless niya? Si Adam and si Eve. Tapos sabi ni God, be fruitful, multiply, and fill the earth. Ano po ang pinapa-multiply ng Diyos nang kausap po niya rito si Adan at saka si Eva? Tanong, nung kausap po ba niya si Adan at saka si Eva, kaaway na ba sila o sila po ay kaibigan pa ng Diyos? Kalala lang pa lang nila ni God kay Adan at saka kay Eva. So, binibigyan niya pa lang sila ng mandate. Hindi pa sila nagre-rebelde. So, therefore, nang sabihin niya kay Adan at saka kay Eva na, go, be fruitful, multiply, and fill the earth. Ano ang kalooban ng Diyos? Ano ang pupuno sa mundo? Mga kaaway, mga kaibigan. Mga kaibigan. That is the will of God. Ang kalooban ng Diyos, mapuno po ang sanlibutan, mga kapatid, ng mga susunod sa Kanya. Kaya lang, alam na po natin ang istorya. Ano pong istorya? Bumagsak po si Adan at saka si Eva. Kinain po nila yung pinagbabawal na bunga. Kaya ano po nangyari, mga kapatid? Pumasok po ngayon ang kasalanan kasama ang kamatayan sa sanlibutan. Kaya lahat na po ng taong ipinanganak ay mga makasalanan. Therefore, ang pumuno sa mundo ay hindi po mga taong nagpapasakop sa Diyos, kundi mga taong rebelde at ayaw sumunod sa kanyang kalooban. At nagpatuloy po yun ngayon. Kaya nga po mga kapatid, kung papansinin po ninyo, hindi na po sinasabi ng Diyos na be fruitful, multiply, and fill the earth. Bakit? Because if you multiply and fill the earth, pag nanganak ang isang di mananampalataya, ano ipapanganak nun?
hindi rin ganun din, hindi rin ligtas. Kaya nga, hindi na pinapadami ngayon, mga kapatid, yung pong hindi ligtas. Ano pinapadami ni Jesus? Sabi sa Matthew chapter 28, verse 19, "Therefore go and make what? Disciples." Yun ang sinasabi ni God ngayon. Bakit? Kasi nga, nagka-problema. Ang dumami ay hindi naman yung mga mabubuti. Ang dumami po ay yung mga makasalanan at rebelde sa Diyos. Therefore, sabi ni Jesus Christ, go and make disciples of all nations. Sino yung nations na yun, mga kapatid? Yung mga nagrebelde. Gawin niyo po silang alagad. Sino sinasabihan ni Jesus doon, mga kapatid? Sa Matthew 28:19, yung kausap po niya doon, mga kapatid, yung mga alagad niyang Hudyo. Pero naniniwala po tayo na hindi lang para sa mga Hudyo ang Matthew 28:19. Go and make disciples of all nations. Naniniwala po tayo, mga kapatid, that it applies to all believers. Sabihin nga natin, it applies to me. So sinasabi rin ni Jesus sa akin, I am to go and make disciples of all nations. Pero wag po kayong matakot doon sa word na nation. Kasi pag binasa ko natin, ibig nyo sabihin, Pastor, ako'y pupunta sa sa Somalia. Pupunta ako sa Timbuktu. Pupunta ako dun sa iba't ibang nations. Alam niyo, mga kapatid, the word nation is from the Greek word ethnos. Sabihin natin ethnos. Ano po ibig sabihin ng ethnos? People joined by practicing similar customs or common culture. Sa Pilipinas po ba, mga kapatid, ay mayroong similar customs and common culture? So therefore, are we a nation? Yes. No? Are we a nation? Yes, nation po tayo. Kaya lang, pansinin po natin, mga kapatid, na sa Pilipinas, may iba't iba rin po bang customs and common culture? So, hindi lang isang Pilipinas na nation, yung ethnos means, mga kapatid, pagka may grupo ng mga tao na meron silang similar customs and common culture. Sabi ko nga po, nakatira tayo sa Pilipinas, iisang bansa, pero bawat probinsya, may kanya-kanya pong pagluluto ng adobo. Dito po sa Batangas, adobo sa dilaw. Wow, may kamyas pa. Pero taga Cavite ka, Pastor. Pwede na rin. No? May adobo sa dilaw, adobo sa kamyas. Sa Bisaya, adobo sa puti. Alam po yung adobo sa puti? Wala pong toyo, asin. Kasi wala pang toyo noon. Kaya yung adobo nila, adobo sa puti. Pag napunta ka naman sa Bicol, adobo sa gata. Iba-iba po yun, mga kapatid. So, pwede ba natin tawagin na, yung mga Batanggenyo, ethnos din yan. So, lumiit na po yung ethnos. Bakit? Kasi may sarili rin niyang kultura. May sarili rin niyang custom. No? Sisig. Pinag-aawayan po ngayon yung sisig. Bakit? Kasi nagagalit po yung mga original na sisig makers sa Pampanga. Bakit? Kasi nga naman yung original sisig nila ay wala pong mayonnaise. Na pinaglalagyan naman natin ngayon ng mayonnaise. Kaya ayaw po nilang pumayag. Bakit? Pagka may mayonnaise, hindi po yan sisig, dinakdakan yan. So wag niyo yan tatawaging sisig, sapagkat ang sisig ay walang mayonnaise. You see? Pero, nagsimula yung sisig, mga kapatizan, pig face and ears. Pero sabi, hindi ako kumakain ng baboy, gagawin kong sisig ang tuna. Ayun. No? Ayaw ko ng tuna, gusto ko squid sisig. Ayaw ko ng squid sisig, gusto ko bangus sisig, chicken sisig. Vegan ako, so gusto ko ng tofu sisig. Mushroom sisig. So iba-iba na po yun, mga kapatid. At wag po natin pag-usapan ang kaldereta. Sapagkat pag kaldereta ay mag-aaway na naman. Bakit? Sapagkat doon ang galing po ako, mga kapatid, sa Maynila, dahil doon po kami lumaki. Pagdating ko po rito, mga kapatid, noong 1989, nakatingin ako for the first time ng kalderetang walang patatas. Kalderetang walang carrots. Kalderetang walang bell pepper. No, kalderetang karne lang. Pero ang daming pinaghahalo. No? Bakit?
Sapagkat kung hinahalo po, tinitimpla po yung kaldereta, mga kapatid, pinagbubuhos na po doon yung pineapple, pinagbubuhos na po doon yung toyo, yung kung ano-ano, may ketchup pa. Tapos sabihin, kaldereta yan. Pero masarap ba yung kaldereta natin? Yes. Pero pag tinanong mo yung mga nagkakaldereta na may patatas doon at mayroon pong masarap din po yung kanilang kaldereta. Bakit? Kasi nga kultura nga po yun eh. Therefore, kahit na nation tayo as a whole, Philippines, pero pwede po tayong paghati-hatiin. Ethnos din, people group din tayo mga kapatid. Bakit? Kasi ang dami nating isla. May mga people groups din. Therefore, pwede po ba nating ituring na people group o ethnos yung mga nasa tribo? Yes, yung mga Igorot, yung mga Lumad, nagsulat na po rito ng ilan, yung mga Mangyan, yung mga Negritong gaya ko, yung mga Badyaw, yung mga Yakan, etc., etc. People groups po yan mga kapatid. At yan po ay dapat na bahaginan ng mabuting balita. Pero ito po mga kapatid, paliitin pa natin. Kasi nga, sabi po doon, they practice similar customs or common culture. So, ang mga plantitos and plantitas po ba, ethnos? People group din yan? Yes, pag nag-usap-usap yan mga kapatid. No? Nang pagtungkol sa paghahalaman, sila lang ang nagkakaintindihan. People group din po sila. Yung school, people group po ba yung school? Yes. Yung mga estudyante, people group po ba yan? Yes. Ano po? Kaya mga pag-estudyante ka, meron kayong customs, meron kayong common culture. Kami na lang po nila Pastor James doon sa Mapua, meron po kami sinasabing OT. Pare, pahingi naman ng OT. Sino hinihingan mo ng OT? Yung year na nauna sa'yo. Third year ka na, fourth year siya. Hingi ka ng OT. Ano yung OT? Old Testament. Ano yung Old Testament? Yung mga lumang notes. No? Baka kasi baka mamaya tamad na yung professor, no? Tapos yung magpapa-exam siya, dahil siya po ay tamad, mga kapatid, so ano mangyayari? Baka may OT ka naman dyan nung exam niya ngayon sa amin. So makakakuha ngayon ng OT. Sino na nagkakaintindihan nung kami-kami lang? Kultura po namin yun. So sa school, ganun din. Sa mga estudyante, ethnos po kayo. Yung LGBTQIA+++++, culture po ba mga may culture po ba sila? Yes, charot. Nag-iimbento sila ng mga salita, mga kapatid. And minsan, kinukuha po natin yung kanilang salita. Bakit? Kasi nga, culture po yan eh. So therefore, people group po ba sila? Yes. Dapat po ba silang bahaginan ng salita ng Diyos? Dapat ba nilang marinig, mga kapatid, na love sila ni Lord? Yes. Bakit? Kasi nga, people group po sila. Kung ikaw ay may-ari, mga kapatid, ng parlor, wala pa. No? May-ari ka ng parlor, at doon sa parlor mo ay may mga charot. So, responsibility po ba natin? Sila po ay nasa sphere of influence? Sila ay bahaginan ng salita ng Diyos? Yes. Bakit? Love sila ng Diyos. Kung paanong love din tayo ng Panginoon. Runner, sabi ko kanina si Jamin. Runner, meron niyang may culture po yan. Meron po sila mga kapatid na, yung mga nag-gym. May culture po ba yung mga nag-gym? Yes, sila po nagkakaintindihan kung ano po i-exercise nila, kung tricep ba, bicep ba, o ano. No? At kung anong program. Sila po nagkakaintindihan. Pag pumunta ka sa gym, tapos nanood ka sa kanila, hindi mo maintindihan kung ano yung mga kanilang pinagsasabi mga terms. May culture po yun mga kapatid. Military. May culture po ba military? Yes, BOK. No? Tatawagan sila ng BOK. Police. Yes. Politician. People group po ba yan? Yes. Private companies. Employees. Factory workers. Nagsulat lang po ako ng ilan. Call center agents. Ano po? Nasa call center ka, tapos biglang pag-akit mo doon sa taas, nagsisigarilyohan na sila sa taas. Bakit? Kasi nga, yun yung culture eh. Okay? Tapos kapag may room dyan, kung ano yung nangyayari doon sa room, may culture eh. Pero dahil ikaw ay Kristiyano, nandoon ka, pwede ka bang magliwanag doon, kapatid? Yes. Kasi nga, yun yung people who are in your own sphere of influence. Yung clans and relatives, mga kapatid, may kanya-kanya po ba tayong kultura? Yes, may kanya-kanya po tayong kultura. Last Friday lang po, umuwi po kami. Nag-reunion po sina Papa.
Wala po si Papa ngayon tsaka si Mama, naparami yata ng kain na igado. Nag-reunion po kami doon mga kapatid. No, meron po kaming sariling culture na mga munar. Munar lang po yun. No po, kaya pagbaba po namin doon, hinanap po namin, kasi yung street po ni na Papa doon, ang pangalan po ng street doon, Munar. Kaya hinahanap namin, sino ba si F. Munar? Baka naman ibig sabihin ng F ay fake Munar. O, pero may culture po kami. Kaya nga po yung driver po namin, na hindi naman Ilocano, nung malapit na po kami, sabi ko, naku, makakatikim tayo ng pinapaitan. Naku, pastor, naku, excuse na ako dyan sa pinapaitan na yan. Bakit? Sapagkat nakatikim ako ng pinapaitan, talagang verde talaga eh, kasi talagang hindi ko talaga maano eh. So, sa kanila yun. Hindi talaga sila kumakain ng pinapaitan. Pero sa amin po, the more the mapait, the more na masarap. Di ba, Sister Josie? Di ba, Bong? Sino ba Ilocano rito? The more na verde yun, gusto po namin yun. Kasi culture yun, yung panlasa yun. So therefore, yung mga kamag-anakan ninyo, yung mga clans ninyo, yung mga ka-reunion nyo, katatapos lang, yun ang inyong sphere of influence. Yun po yung mga taong nakapaligid sa inyo. Tanong, bakit po sila personal na pinapupuntahan sa atin ni Jesus? Para bahaginan po natin sila ng mabuting balita ng kaligtasan. Kasi bawat ethnos or people group mayroon diyang hindi ligtas. Ikaw ang ligtas. Kasama ka dun sa ethnos na yon. No, kasama ka doon. Kaya lang, sila na nakapaligid sa'yo, hindi pa sila ligtas. Kaya sabi ni Jesus Christ, go and tell. Sabihin mo sa kanila, sabihin mo sa mga klase mong love sila ni Jesus. Alam niyo mga kapatid, hindi naman po mabigat yung pag-share ng gospel. Sabihin lang po natin sila, ay, love ka ni Lord. Love ka ng Diyos. Bukas, pagpasok mo sa klase, no, yung mga best friends mo, yung mga besties mo, yung mga barkada mo, sabihin mo lang sila isa-isa, ay, love ka ni Jesus, ay, love ka ni Jesus, love ka ni Jesus. Mamaya, pag-uwi mo, yung mga kaibigan mo, sabihin mo lang, ay, love ka ni Jesus. O, i-message mo, ay, mahal ka ni Jesus. Jesus died for you. Kung di ka pa nakakapagsalita, o i-message sa messenger, Jesus died for you. Namatay si Jesus para sa iyo. And He wants you to be saved. Yun lang. Nakakapagbahagi ka ng mabuting balita. Nakakapag-share ka ng mabuting balita. Sinunod po ni Pablo, mga kapatid, ang mandato o utos ni Jesus. Tinay po sa 1 Corinthians chapter 9, verse 16. Sabi po doon, hindi ko ipinagmamalaki ang pangangaral ko ng magandang balita dahil tungkulin ko ito. Sabi nga natin, tungkulin ko ito. May tungkulin po tayo. Sabi ni Pablo, may tungkulin siya, meron din tayo. Tingnan niyo, sabi niya, nakakaawa ako kung hindi ko ipapangaral ang magandang balita. Grabe. Pag hindi pala nag-share si Paul, ang nakakaawa, siya. Tingnan niyo po yung tingin niya sa sarili niya. Ako ay kahabag-habag. Sabi sa ibang translation, yung malalim na Tagalog, sa aba ko. Kung hindi ko ibabahagi ang mabuting balita. So therefore, nakita ni Pablo yung kahalagahan ng pagbabahagi ng mabuting balita. Ang maganda ng mga kapatid, sa pag-share ng gospel sa mga kakilala natin, tandaan natin hindi ka naman mag-isa. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka naman mag-isa eh. Bakit? Kasi doon sa Matthew 28, 18 to 20, nangako si Jesus doon eh. Nung sinabi niya, go and make disciples of all nations. Tingnan mo sabi doon sa verse 20, first second part. And surely, I am with you always to the very end of the age. Kaya hanggang kailan ka raw sasamahan ni Jesus? To the very end of the age. Sino raw ang kasama mo? Si Jesus. Nasa iyo si Jesus. So, is Jesus with you kung nagbabahagi ka ng salita ng Diyos? Yes. Is Jesus with you kung hindi ka nagbabahagi ng salita ng Diyos? Yes. It does not matter. Pero magbahagi ka na kasi mabuti ito. Magbahagi ka na kasi marami pang hindi nakakakilala sa Panginoon. Hindi po namin kayang abutin yung mga kaya ninyong abutin. Ikaw lang ang makakaabot sa mga kaibigan mo. Kung ilan man sila. Ano po? And gusto ko po kayong i-encourage mga kapatid ng thought na ito. Sabay-sabay nga ako nating basahin. Our job is not to convert, but to plant the gospel seed. Ulitin po natin. Our job is not to convert, but to plant
the gospel seed. Ano ang trabaho mo, kapatid? Magplant, magtanim, magsalita, magsabi, mag-share lang. Walang burden sa'yo. Hindi ikaw ang tagapagligtas. Si Jesus ang tagapagligtas. Paano, pastor, kapag sinigawan ako, okay lang, si Jesus na pa ako para sa'yo. Paano, pastor, kapag ako ay hindi pinansin, okay lang. Ang trabaho mo lang naman is to plant the gospel seed. Sabihin sa kanila. Tingnan niyo po ron, nakanino po kasi talaga ang power. The power is in Jesus. And in the Word of God. Not in our salesmanship. Ang kapangyarihan, mga kapatid, na kay Jesus. Ang kapangyarihan nasa salita ng Diyos na sasabihin mo sa kanila. Hindi dahil sa galing mong magsalita, kundi sa Panginoon. And when the time is ripe, we will lead them to Christ for them to be saved. Ano yung ating mission statement, mga kapatid? By God's grace, to bring people to Jesus Christ and to the fellowship of believers, involve them in biblical instruction, equip them for the task of edification and evangelism in order to glorify God. Balik rin natin. Pabalik. Can we glorify God without bringing people to Jesus Christ? No. Magkakaroon ba ng task of evangelism and edification if we do not bring people to Jesus Christ? Magkakaroon po ba, mga kapatid, ng involvement sa biblical instruction? May tuturuan ba tayo kung wala naman tayong inaakay kay Kristo? Wala din. Ano po? Meron ba tayo, mga kapatid, makakasama sa pagkakapatiran kung wala naman tayong inaakay kay Kristo? Wala rin. Kaya nga po yung mission statement natin nagsimula sa to bring people to Jesus Christ. Paano po tayo magdadala ng tao kay Kristo? Sa lesson po natin ngayon, inayos lang po muna natin yung ating puso. Diniscover po natin ang puso pala ng evangelism ay hindi naman po obligasyon. Hindi po ito trabaho, hindi po ito gagawin para i-bless ka ni Lord. Hindi po ito gagawin, mga kapatid, pagpupursigihan para pagpalain at ikaw ay patuloy na mahalin ni Lord. No, hindi, mga kapatid. Ito po ay gagawin natin, mga kapatid, dahil love natin si God at love po natin yung mga hindi pa ligtas. Meron ka bang love na ganon, kapatid? Yes, nasa iyo na. Ikaw na lang po yung magsasalita. Now, I would like to explain to you, mga kapatid, yung evangelism prospect flow chart. Ito po yun. Hindi ko po alam kung meron na po kayong bawat isa meron noon. Pakitaas po kamay kung wala po kayong papel na hawak tungkol sa evangelism prospect flow chart. Pakitaas po kamay, mga kapatid. Kung wala pa po kayo, bibigyan po kayo. Pahingi nga po isa. Bigyan po natin ng pagkakataon yung iba. Sige po. Pakitaas po kamay kung wala po kayo. Ayun, dito po. Taas po ang kamay kung wala pa po kayong papel. Dito po si Sir Adel sa harap. Tapos si Brother Ronald, wala din. Salamat po kay Brother Ayo sa paggawa. Wala si Brother Ayo. Wala si Ayo. Ayun. Okay. Since pinagdala po namin kayo ng ballpen, pero kung hindi niyo po natanggap yung mensahe, hiram na lang po kayo ng ballpen. Ganito mga kapatid. Pwede po ba magsulat po kayo isulat po ninyo ang pangalan, kahit 5 lang. Kahit 5 lang. Ng mga taong nakapaligid sa inyo. Yung kilala ninyo na hindi paligtas. Nasa sphere of influence ninyo, yung may pagkakataon na makausap ninyo, o yung lagi nyo nang nakakausap pero alam nyo hindi pa sila ligtas. 5 po. Pakisulat po dyan. Katrabaho nyo ba yan?
Barkada mo ba yan? Kasama mo ba yan sa barangay? Kakilala mo ba yan? Kapitbahay mo ba yan? Huwag ka magsusulat ng pangalan yan, kapatid, na nandoon sa nasa ibang bansa. Yan, nakapaligid lang sa'yo. Yun yung sphere mo of influence. Kung ikaw ay negosyante, o kung hindi ka naman negosyante, hindi ka estudyante, yung kamag-anak na nandito lang sa Batangas. Yung malapit lang. Hindi stranger sa'yo. Hindi siya kakaiba sa'yo. Kasama mo siya sa ethnos, sa people group, kamag-anak, pamilya, katrabaho, kapitbahay, kaklase. Huwag ka church, born again na yan. Kahit 5 lang po. Kung hindi naman 5, kahit 3 lang. Kung wala kayong 3, kahit 1. Pero kung maganda kung may 5, at least. Nakuha po natin mga kapatid. Sige po, bigyan ko po kayo ng pagkakataong makapagsunod. Kung naisulat nyo na po mga kapatid, yung pangalan, tingnan nyo po sa likod, tingnan nyo po dyan sa harap, meron po dyan mga stages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doon lang po muna tayo sa number 1. Number 1. Ano po yung nakalagay sa number 1? Nasa likod nyo. Unang pakikipagtagpo. Since kilala mo na yan, nangyari na ba sa inyo yung number 1? Nagkatagpo na kayo, kilala mo na yan eh. Okay, so, doon sa pangalan niya, halimbawa, ako si Anthony, number 1. Eh, i-check mo na yung number 1. Ibig sabihin, tapos ka na sa stage na yun, kilala mo na siya. Nagkatagpo na kayo. Kuha po natin mga kapatid. Tapos ka na sa stage na yon. Number 2, pakikipagkilala. Kilala mo na yan? O, di i-check mo na rin yung number 2. Nandun ka na sa stage na yun. Ibig sabihin, hindi ka na nakikipagtagpo dyan kasi kilala mo na siya. Barkada mo na siya, kaibigan mo na siya, kamag-anak nyo naman siya. Number 3. Ano po yung number 3? Paglilingkod sa kanila. Yan. Ano po? This week, mga kapatid, mag-isip po tayo ng paraan paano mo mapapaglingkuran yung 5 yan na isinulat mo. Kung kamag-anak mo yan, kapatid, no po, pwede mo siyang puntahan, no? Pwede mo siyang dalawin kung may sakit siya, paglingkod ka sa kanya. Ganun lang. Hindi mo pa siya inaakay sa Panginoon. Pero gumagawa ka na ng paraan para mapunta roon yung bahagi o yung bahagdan, yung stage ng relationship niya kay Jesus. Maglingkod ka sa kanila. So yun lang po muna assignment natin this week, mga kapatid. Kung meron kang 3 isinulat dyan, ipag-pray mo kay Lord, Lord, paano ko po paglilingkuran ang inay? Yan, si Lola, halimbawa. Hindi pa siya Christian. Paano ko po paglilingkuran si Utoy? Meron kang binatang rebelde. Meron kang gustong dalhin sa Panginoon. Na anak mo, pamangkin, whatever, whoever. Paano ko siya mapaglilingkuran? And alam niyo, dahil si Jesus ay nasa atin, si Jesus pong magpapakita kung paano mo paglilingkuran yung mga tao. Ang maganda po mga kapatid, is that you be active in asking God. Amen? Kaya iniyayaya po namin kayo, sa Friday, simula na naman po ng ating prayer. In fact, hindi na ho tayo every other Friday. This 2026, ang prayer na po natin ngayon, every Friday na kasi nakakasawa na po na nagyayaya ako lagi every other Friday. So alam niyo na po mga kapatid, every Friday, mula po sa Friday, tuwing 6 o'clock, pwede po tayong manalangin. Panalangin po natin yung mga yan. Ilapit po natin sila sa Panginoon. Amen?
Na huwag niyo pong iwawala mga kapatid kasi mahirap naman po mag-print. Pakiipit niyo po sa inyong Bible. Kung may Bible po kayo sa bahay. No? O itago niyo po. Ilagay niyo po sa wallet niyo. Kasya naman siguro sa wallet. Gagawin po natin to for 8 weeks. Okay, ano nga po assignment natin mga kapatid? Number 3. Ano yung number 3? Paglilingkod sa kanila. So pagdating po sa cell, this week, pag-usapan natin paano po natin mapaglilingkuran ang mga isinulat natin. Dalhin niyo po yung papel na yan sa inyong cell. Paano natin paglilingkuran? Kasi doon sa cell, mga kapatid, pwede pa pong mag-suggest yung iba. No, maaaring may lola rin silang naakay sa Panginoon, maaaring may barkada rin silang naakay sa Panginoon, naakay na nila, pero sinishare nila sa iyo kung paano rin ang maganda mong gawin. Nagkakatulungan po ba tayo mga kapatid? Yes. Sige niyo po ba ginagawa natin yung kalooban ni Lord? Yes. Let us go and tell. Na-discover na po natin yung heart ng evangelism, which is the heart of Jesus, the love of Jesus, na ngayon po magpagamit po tayo sa Panginoon. Now, sa January 18 po, mga kapatid, 18 ba? 4, 11, 18. Anniversary po natin. Tayo po ay magse-celebrate na ng 19th anniversary. Palapakan nga po natin si Lord. Amen. Praise God. Ngayon, mula po ngayon, mga kapatid, hanggang sa January 18, yung mga isinulat po nyo sa papel, subukan nyo lang pong imbitahan. Malayo pa lang, sasabihin mo na, uy, anniversary ng church namin sa sa January 18. Pwede ka ba naming maanyayahan? Kaya ba natin mga kapatid? Sa tulong ng Diyos? Yes, yung isinulat mo dyan. Pwede mo anyayahan. Kasi nandito lang sila eh. Nakapaligid lang naman sila sa iyo. O ano, pastor, kapag hindi sumama? Okay lang kung hindi sumama. Pero ang mahalaga mga kapatid, ngayon pa lang, pinapag-pray mo na, may ginagawa ka na para sila ay anyayahan upang sila ay maligtas. Amen? Sa January 18, ako po mag-i-speak, magkakaroon po tayo ng mensahe na tungkol po sa kaligtasan. So kapag inakay po natin sila, hindi pa po sila ligtas, pwede po nating i-share sa kanila yung gospel, pwede po silang tumanggap sa Panginoon, kilalanin ang Panginoon na kanilang Diyos at tagapagligtas. Amen po mga kapatid? Praise God. So this week, pinagpala na po ng Panginoon yung ating gagawing mga paglilingkod sa atin pong mga mahal sa buhay. Again, hindi po ito sa galing mo, ito ay dahil sa biyaya ng Diyos na kumikilos na sa iyo. Let God move, ay magugulat na lamang po tayo, meron siyang gagawing mabuti. Take away mga kapatid. Sabay-sabay po nating sabihin ito. I have the heart of Jesus for evangelizing the lost. By God's grace, I will bring people to Him for their salvation. Let us pray po. Lord, maraming salamat po. Hinanap mo po kami. Nung hindi pa po kami ligtas, nasumpungan mo po kami. At dahil po doon, O Diyos, nakakilala kami sa iyo. Hindi naman kami basta-basta nakakilala sa iyo, Lord, gumamit ka rin ng tao. May mga kaibigan kami, Panginoon, na ginamit ninyo upang akayin kami sa Panginoon. Kung paanong ako ay may brother Rainier Pascual, na isang kaibigan noong 1985 na nag-akay sa akin, na ngayon ay naging pastor na rin po siya. Meron pong mga kaibigan ang lahat sa amin na nag-akay din sa amin, kamag-anak, kakilala, upang makakilala kami sa iyo. Ngayon na kami po ay ligtas na, meron na po kaming pusong kagaya mo. Ang dalangin po namin, Panginoon, ay gamitin mo rin kami. Kasangkapanin mo rin po kami, Panginoon, upang maakay namin ang aming mga mahal sa buhay sa iyo. Those lost, Lord God, who are within our sphere of influence. Ang mga kapwa namin kaklase, kaibigan, kapitbahay, kamag-anak, kakilala, katrabaho, kanegosyo, malapit po sa aming mga puso, kaya lang hindi pa po sila ligtas. Samahan mo po kami, Panginoon, upang maakay sila. Pamungahin mo po, Panginoon, ang gawa ng aming mga kamay. Hindi kami tumitingin sa aming husay, sa aming galing, sa tulas ng aming mga salita para makapagpaliwanag. Hindi po, Panginoon. Tumitingin kami sa iyo.
Dahil ikaw ay Diyos na makapangyarihan. At kung paanong ginamit mo ang baston ni Moises na non-living thing para hatiin ang dagat na pula. Kung ginamit mo yung donkey sa panahon ng mga propeta para magsalita. Kung ginamit mo, Panginoon, yung unang bato ni David, non-living thing, para gawin ang kalooban mo, mapatay si Goliath. Kung ginamit mo po, Panginoon, ang mga bagay na ito, ang lambat ni Pedro para manghuli ng isda, lalo namang kagamit-gamit kami sa iyo. Hindi lang kami living things, kami po ay mga anak mo. And so, Father, nahabilin namin sa iyo ang aming mga buhay. Thank you, Lord. Kilusan mo po kami. Maraming salamat po, Panginoon. Kung narito ka, kapatid, o kung nakikinig ka sa video upload na ito at hindi ka pa sumasampalataya kay Kristo, inaanyayahan kita sa isang maikling panalangin ng pagkilala sa Kanya upang maligtas ka. Huwag mo nang palampasin ang pagkakataong ito, kaibigan. Sabihin mo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, ako ay isang makasalanan. ako ay isang makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. ang aking sarili. Salamat po Salamat po sa krus ng Kalbaryo. sa krus ng Kalbaryo. Ipinatawad ninyo Itawad ninyo ang lahat kong kasalanan. ang lahat kong kasalanan. Salamat po, Salamat po, nilinis ninyo ako. nilinis niyo ako. Sumasampalataya ako ngayon. Sumasampalataya ako ngayon. Nagtitiwala Nagtitiwala sa tinapos ninyong gawa sa krus tapos niyong gawa sa krus. at muling pagkabuhay. Muling pagkabuhay. Ako ay ligtas, Ako ay ligtas. hindi dahil sa aking kabutihan, Hindi dahil sa aking kabutihan. kundi dahil sa mayaman ninyong biyaya. Ngunit dahil sa inyong mayaman na biyaya. Amen. Amen. Salamat po, Panginoon. Kilala niyo po ang mga taong iyon na sumampalataya sa inyo. Kung narito po sila, inihiling po namin, Panginoon, na tulungan niyo kami bilang isang church. Akayin po sila sa tama. Akayin po sila sa lalong naglulumalim na kaulaman at biyaya mo, Panginoong Jesus. Salamat po, Panginoon. Sinelyohan mo na po, Panginoon, ang gawain ito. Even the word that we have studied, Lord God, and meditated on. Thank you, Father, for causing us to rediscover the true heart of evangelism, the love of Jesus. To you be the glory and the praise in Jesus' name. Amen and amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God.